Yung sako kasi kapag nabilad yan sa init, tapos ulan, madali siyang mabutas, Magandang araw po sa inyong lahat mga kalagad. So ngayon lang ako makapag-upload po kasi ayun, nagkasakit tayo. Kaya medyo nalit nating panoorin itong vlog ni Krishna na may title na Krishna may kasama na, sino kaya ito? So mga kalagad, subukan po nating i-react on the spot itong vlog niya. So tara. Yung paligid ni Krishna o yung mga sinira doon sa bahay, delikado yan mga kalagad kung may pako ba. Napa-inject na ba si si Krishna ng anti-tetano? Di ba na siya, natusok siya ng pako mga kalagad? Anong update doon? Parang wala siyang vlog tungkol doon na kung nagpa-inject ba siya ng anti-tetano. So delikado ito pag may pako ba, no? Itong kasama dito ni Erna, Krishna mga kalagad. Si mama kasi tapos na siyang manood nito. So sinabihan niya ako na daw, yung kasama daw ni Krishna, kamukha daw ni Russell. Nung una inakala niya daw nga na si Russell. So ayun, kaya panoorin ko dito kung kamukha ba talaga, kung mag side view daw. Mabait na bata. Ito pala kinuha ni Krishna itong batang to para samahan siya dito sa kanyang gagawin sa bundok. Kung sa ganun pala mga kalagad, magbigyan po niya ng hindi lang thank you ba, bibigyan din niya ng pera sa pagtulong-tulong niya dito. So mabait na bata, no? Kasi willing talaga siya magtrabaho para magkaroon ng konting pera, di ba? Ano na yun, malaking tulong na yun sa pag-aaral nila. So naalala ko tuloy yung ate ko noon nung kabataan kami. Ako nga na-experience ko din na yung kapitbahay namin magpapatanggal siya ng balahibo sa kanyang kilikili gamit yung puller. Tapos ayun, bibigyan yung ate ko ng pera pagkatapos tayo ayun, ibili namin ng pagkain. Di ba? Ano pala, hindi pala ito estudyante. Kala ko estudyante siya. Walang-wala daw ito kaya hindi na nag-aaral. So ayun, malaking tulong na yung pera na ibibigay ni Krishna pang ulam nila, kung ano man yung planong bilhin ng bata. For sure, kung ano man yung gastusan ng bata dun sa pera na ibibigay ni Krishna, for sure para yan sa kanyang pamilya. Kasi iba yung mga mindset nito mga probinsya na mga mga bata sobrang sa murang edad nila, napaka-responsable na, no, di ba? Itong sako ng simento, ito daw yung gagawin ni Krishna na paso, kumbaga yung taniman ng mga gulay, mga flowers. So hindi gaanong durable sa pagkakaalam ko, no. May napanood ako sa mga Facebook, yung ginagawa nila na taniman, yung mga galon na mga hindi na nagagamit, yung may butas na ba. Kasi may talaga, yung sako kasi kapag nabilad yan sa init, tapos ulan, madali siyang mabutas, madali siyang matago ba, madali siyang magisik. So yung lupa lalabas. So ang resulta, pero ayun, yun yung ni Krishna ng paglagyan niya ng kanyang flower at So sana manood si Krishna ng daming mga kaalagad, daming yung mga bagay-bagay sa paligid niyo na akala niyo hindi niyo magagamit, pero kapag mag-search kayo sa YouTube, sa Facebook ng mga life hacks ng mga gardening, ayan, kung ano yung pwedeng magamit na akala mo walang-wala lang silbi sa paligid, pero ayun, pwede pala siya at napakaganda ng resulta, no? So abangan natin ito yung tanim lang ni Krishna na bulaklak at gulay. Ay, may pagkakamukha talaga ni Russell. Daw may mag-side view itong bata pa, no? Medyo hawig sila ni Russell. Ayun. Tinanong dito ni Krishna, sana may mag-sponsor dito sa batang to. Lahat silang magkakapatid daw. Wala kahit isa nag-aral, puro sila hindi estudyante. So tinanong dito ni Krishna mga kaalagad na kung gusto ba niya mag-aral. Sabi ng bata na oo. So sino ba naman, no? Hindi gusto mag-aral, tas babae pa siya. So sana may mga kaalagad na tayo dito makahanap ng sponsor si Krishna para dito sa bata, para makapag-aral, no? Kasi hindi problema, kasi parang malapit lang to kay Krishna. So maano lang niya ba, ma-check lang niya kapag halimbawa may nag-sponsor na. Tapos syempre si Krishna yung mag-guide diyan kung hindi ba lumabag sa rules, kung kumusta yung pag-aaral, like that. So, sana may mga kaalagad natin dito at sa mga nagsubaybay kay Krishna na medyo may kaya, sana may maka-isip na mag-sponsor dito sa bata. Mismo pala si Krishna mismo may plano dito sa bata, kaso lang ayun, madami pa daw siyang plano na hindi pa natupad. So siguro unahin niya yon na tapusin. Siguro halimbawa itong kanyang farmhouse, tsaka itong bata na to, pag okay na lahat yung mga plano ni Krishna, ipoproceed na niya yung plano niya na siguro gusto ni Krishna na sponsoran itong batang to. Naawa siya siguro. Feel ko may nararamdaman na awa si Krishna dito sa batang to, na parang intensyon niya na paaralin, no? Sakaling mapaaral to ni Krishna, either may sponsor or siya mismo yung maging sponsor. So first scholar ni Krishna mga kaalagad. Kawawa naman yung sitwasyon ng pamilya ng bata. Sa kanila pala kay Krishna maghihiram daw ng bigas itong batang to para may pangkain sila. Naranasan ba ninyo yan mga kaalagad? Ingay ng manok dito, no? Bagong pangitlog kasi. Tapos hindi pa soundproof yung soundproof yung bahay. Naranasan nyo ba yan mga kaalagad na manghiram ng bigas sa kapitbahay para may pangkain ng kayo? Ako naranasan ko yan mga kaalagad. So shout out sa mga nakaranas ng mga ganyan. Kami ni yung dalawa kong ate. Kasi medyo yung papa ko
medyo pabaya kasi may ano siya ba, may kabit, no, may ibang asawa, na bisyo siya ng babae. So kami noon, kami yung legal naman, kami yung legal na. Tapos ayun, kami yung naapektuhan, kaya para lang may pagkain sa umaga, tanghali, hapunan is manghiram kami talaga ng bigas. Kapag nauubos na yung kamote, yung kadalasan kinakain namin, kamote, kamuting kahoy, gagawin naming kinugay or sinakol, saging, mga puno ng saging. Kahit yung saging na ano, masyado pang wala pang laman, masyado pa siyang ano ba, bata, pinapatos na namin yan kapag ano, sobrang gutom na namin kasi nga ayun, pag no choice na, doon na kami mag-isip na manghiram na lang sa kapitbahay. So ayun, naranas ko din yan, no? So naawa pala si Chris na dito kasi sa kanila ito manghihiram daw ng bigas itong bata. Tapos yung papa niya may sakit. So kaya pala, no, hindi makapagtrabaho yung papa. Sana may maawa dito ng mga kalagad natin. Sponsoran tong batang to. May ano, dami daw kwento ni Chris na maganda yan. Chris, ikwento mo yung ano, buhay nung bata kasi nang sa ganun malaman din natin yung mga kalagad na yung ano ba sitwasyon talaga ng bata. Kung gaano kahirap yung buhay niya. 'Di ba yung kuya daw ng bata may trabaho pero ayun lang, nagpapadala naman daw minsan pero ayun nga siguro may problema din kasi hindi din nakapag-aral yung kuya nila na nakapagtrabaho. So kung may padala man, kumbaga may expected talaga natin na hindi ganoon kalaki, no? May nagbibigay din na mga kapitbahay nila, nagbibigay din ng bigas dito sa pamilya ng bata. Sim dito sa amin may ano din, taga ibang sitio pero sim lang kami ng barangay. Kumbaga yung asawa niya, lagi lang walang trabaho, yung lalaki, lagi lang nasa kakahuyan, hanap ng mga kumpay like that, hindi naisipan na magtrabaho sa city ba, kahit construction man lang. So, lumabas, kapag yung asawa mo, ano lang, bukid-bukid lang yung alam, tapos hindi nagsasaka ha, paminsan-minsan lang yun daw, yun sa pagkarinig ko. Hindi siya nagsasaka, pero ayun nga, mahilig lang siya na, parang hindi siya ano sa mga tao. Kaya yung asawa niya at yung anak nilang maliit na babae, sila yung halos araw-araw, umaga pa lang maglakad-lakad na sila sa ibang sitio dito sa barangay namin at minsan umabot pa nga doon sa lungsod maglalakad yan sila buong araw para manghingi ng bigas yung asawa at anak nilang isa lang yung anak nila, pero yung lalaki naiwan lang doon sa bahay, walang sakit ha, parang hindi lang talaga mahilig sa tao ba, hindi mahilig lumabas. So ayun, pagkadating ng hapon, pag gabi-gabi na, medyo may mga na medyo marami na yung nahingi nilang bigas, so ayan, doon pa uuwi sila yung mag-ina. Tapos ayun nga, kami pag nakatambay kami sa waiting shed or like that, nadaanan nila kami may 6 PM, 7 PM na pauwi, pero medyo malayo sila. So kawawa, no? Ayun, may plano si Chris na bukas daw isasama niya itong batang ito, pupunta daw sila ng Kalinan. Tapos tinanong niya kung nakapunta na ba daw ito ng mall. So expected natin na hindi pa talaga siya nakapunta ng mall. So plano ni Chris na isama itong batang ito, no? Good job, Chris. Sobrang saya ng bata, oh. Napangiti talaga siya sa offer ni Chris na. No? Saan din nadinig niya ba? Diyan kumuha si Chris na ng lupa kasi mataba daw yung lupa diyan kasi yan po yung lugar kung saan pinag-ulingan ng mama at papa niya. So ganun talaga kapag yung lupa sa inulingan niyo mataba talaga kasi may pataba na yung ano ng kahoy, yung uling, yung abo. Pataba din yan kasi. Hindi problema kay Chris na kung asan siya humanap ng ng matatabang lupa. Tinanong ni Chris na dito mga kalagad kung nasaan daw yung nanay niya, yung bata. Sagot ng bata na umuwi daw sa pamilya niya. So hindi grabe naman, no? Bakit iniwan niya tong anak niya? Siya lang yung parang hindi natin alam yung buong kwento pero typical na pag-iisip ba. May sakit yung asawa niya tapos hindi nakapag-aral yung mga anak niya. So siya yung siya lang yung pwedeng makapaghanap ng trabaho sa paligid like Cornal na sa ganun may makakain sila araw-araw, makapaghanap ng pera. Pero ayun nga, umuwi pa siya sa kanyang pamilya. So parang hindi na babalik yun sa pagkagets ko. Kawawa naman, no? Nakasabot ng naintindihan ni yung bata yung sinabi ni Chris na kasi natawa siya nung pagsabi ni Chris na mahihain daw yung bata, naiinis daw siya dito. So tumawa yung bata sa sinabi ni Chris na. So medyo may alam siya siguro na sa Tagalog. Siguro nakapag-start ito ng pag-aaral, na stop lang. Dahil sa hirap ng buhay. So ayun, si Inday Ugdot pala, kaya pala wala masyadong vlog. Nagtatrabaho na daw sa city. Kaya pala walang upload si Inday Ugdot. Ayun, i-search natin, bisitahin natin yung YouTube channel ni Inday Ugdot. Kaya pala, ilang araw na din siya walang upload. Bakit hindi na ba siya sumasahod sa kanyang pagbablog? Medyo na pa, no? Medyo na yung keyboard ko. Hindi pala siya i-ano na lang natin dito. A31. Ayan, Inday Ugdot.
So ayun, yung last upload niya 7 days ago. Ayan, matagal na, no? Parang isang linggo na, tapos nag-live lang siya noong nakarang araw. Kaya pala wala ganong upload si hindi pa ba sumahod si Inday Ugdot, mga kalagad, sa kanyang YouTube? Malaki naman yung views ng kanyang mga video. Bakit ganon? Tapos ano na yung subscriber niya, 13 na, malapit ng 14,000. Ang kailangan lang dito para kumita sa YouTube, para kumita na yung video mo is ano lang, 1,000 subscribers, tapos 1,000 subscribers, tapos 4,000 na watch hour. Pero sa isang video lang ni Inday Ugdot, yung 4,000 na watch hour na yon is makukuha na. So isang araw lang makuha na agad, nakuha na ni Inday Ugdot agad. Pero matagal na itong kanyang YouTube channel 2020 pa. So ayan, so sa isang video lang niya, depende sa kanyang mga views dito, madali lang niyang nakuha yung requirements para ma-monetize. So siguro yung problema ni Inday Ugdot, may posibilidad na hindi pa sumahod si Inday Ugdot kasi yung mga video mo, kapag monetize ka na, may earnings na yan, may kita na yan. Pero hindi mo yan siya mapi-pay out, hindi yan papasok sa bank account mo kapag hindi mo pa natanggap yung PIN yung tawag nila dito. May ipapadala kasi si YouTube na PIN mismo kay Inday Ugdot, tapos doon yun makukuha sa, galing talaga mismo kay Indok, doon siya makukuha sa munisipyo nila, sa kanilang lungsod. Yung PIN, yung nakasobre yan, nakasobre. Tapos yun, pag nakuha mo na yun sa inyong munisipyo, mas maigi napuntahan na siguro nila Inday Ugdot kasi hindi lahat ng mga mailman, yung mga taga-deliver ng mga sulat na dumaan sa munisipyo ay active. Minsan parang baliwala lang sa kanila, no? Akala mo wala pa pero nandoon na pala sa munisipyo nyo. Pero ayun nga, tamad, walang plano yung mga mailman na i-deliver sa iyo. So siguro, alam naman siguro na yun nila ni Krishna kasi may guide naman sila, kasi kakilala nila yung PB team, no? Madami naman silang pwedeng tanungan. So wala pa siguro talaga dun sa munisipyo nila. So kung wala yon, yung mga earnings mo sa yung video, hindi mo talaga pwedeng ma-pay out, hindi papasok sa bank account na gamit mo, yung payment method na gamit mo doon, yung ATM mo, account number. So maghintayin talaga niya yon. Tapos halimbawa dumating na, doon na niya pupunta na siya sa ano bang tawag dun? Basta YouTube Studio ba yun? Or AdSense, Google AdSense pala. Doon na niya ilalagay yung, parang last requirements siya, last requirements. Doon na niya ilalagay yung PIN, 6 na number na nakalagay doon sa sobre na matatanggap niya. Doon na niya ilalagay. Na pagkatapos yung malagay doon, yung mga kita na naipon niya sa kanyang mga video ay matatanggap agad niya pagka dating ng pitcha ng sahuran. Halimbawa, madami na siyang naipon na earnings sa kanyang mga video. Tapos, natanggap niya ito July 15, yung pin code, tapos i-fill up niya dun yung pin code. So yung lahat ng sahod na naipon ni Inday Ugdot, alam ko malaki yun na yung sahod ni Inday Ugdot dito kung ipa-ipon-ipon yung yung mga video na na-upload. So pagka fill up ni Inday Ugdot dun sa pin, agad-agad pagdating ng pitcha 20 kasi nagsisimulang magpadala si YouTube ng sahod sa kanyang mga creator, 20, 21, 22, 23. So dyan, yung mga naipon niyang earnings sa lahat ng kanyang video, pwede na yan niya ma-pay out lahat-lahat. So malaki kasi, alam ko, hindi kalakihan pero malaki na, no? Para sa atin, para sa kanila. Kasi naipon yung earnings niya So doon na niya makukuha. So siguro, ang sabi kasi ng ilan, yung pin code na yon, minsan siya dumadating sa munisipyo nasa 1 buwan, 3 buwan, tapos 3 buwan, yes, like that. So pag nakuha mo na yung pin code na yon, pag hindi sa kasi kapag hindi mo pa na simula ng pagka-monetize mo, tapos bibigyan ka ng 3 months na palugid na maghintay sa inyong pin code. Sa 3 months na yan, kung hindi mo pa natanggap yung pin code mo, mag-request ka na naman ulit sa YouTube na padalhan ka na ng So medyo mabagal talaga. Padalhan ka na ng pin code. So kaya siguro nagtrabaho na si Inday Ugdot kasi wala pang sahod ang kanyang YouTube, at habang hinihintay niya yung pin code like that, siguro nagtrabaho muna siya. Kasi kailangan natin ng pera ngayon, di ba? Asa naman tayo sa mahinihintay, hindi natin alam kung kailan ipapadala, di ba? Hindi sa kung yun talaga yung problema, pero duda ako ba na hindi naman imposible naman na wala pang sahod si Inday Ugdot, na na-meet na niya yung requirement. So problema talaga siguro dito yung kanyang PIN code, hindi pa niya natanggap. Bukas daw uuwi daw si Inday Ugdot sa kanila, magba-vlog yun. So meaning paminsan-minsan na lang talaga makapag-upload si Inday Ugdot kasi may trabaho na. Makapag-vlog lang siya kapag umuwi siya dito kina Krishna. Iba lang yun sa atin mga kalagad, no? So dito kasi sa gilid nakita ko itong unang discovery nila Sir Paul kay Krishna. So umabot na pala ito ng 1.6 million views. Malapit na mag 2 million.
Ibibenta daw ni Krishna sa atin kapag nabuhay itong bulaklak niya. Ibibenta daw niya sa atin. So baka ibang ano to, ibang variety. Baka rare ito kaya plano niyang ibenta. Pero joke lang naman yun ha. So abangan natin kung ano yung flowers niya, anong klaseng flower yan. Baka ano ba? Hindi minsan lang natin makikita yan. Hindi lahat mayroong ganyan na flower. Maganda ito mga kaalagad kapag lagi isasama ni Krishna itong batang to kasi alam niyo naman katutubo siya, so marami pa siyang hindi alam sa mga bagay-bagay, sa mga gadget like that, sa mundo ng syudad talaga. Kapag isama lagi ito ni Krishna, i-guide niya, talagang mamulat din ito ba, no? Hindi yung literal na wala talagang kaalam-alam. So ipa-experience daw ni Krishna yung mga bagay na hindi pa niya na pero magtagal naman yung sako na ginawang paso ni Krishna, magtagal naman yan kapag halimbawa sa gilid ng bahay nilalagay, so hindi siya gaanong mabasa ng ulan, no? Babasa lang siya kapag bisbisan mo, no? Diligan mo yung kung naman yung nakatanim diyan. Pero kung ilagay lang sa open na may initan siya, mababasa siya ng ulan, ang sako sa pagkakaalam ko mga kaalagad pwede naman temporary lang siguro ito. May iba kasi na sa sako muna, tapos kapag malaki na sila, pwede magbili na sila ng kaang tapos doon nila ita-transfer. Okay. Siguro yun ang plano ni Krishna mga alagad, no? So, sino pa ba? Wala pa. Posible naman na walang alam si Krishna diyan, sa bukid yan lumaki, 'di ba? Tayo pa ba na nanood sa kanya? Tayo ba? Ano ba? Hindi ko na alam yung sasabihin. Siya pa kaya, 'di ba? Kumbaga yung kuya daw ng bata, sinasama daw ng papa ni Krishna kapag may hornal, nagtatambas ng lamo. Kumbaga yung pamilya nila ni Krishna kapag may pagkakitaan sila, is sinasabay nila itong pamilya ng bata nang sa ganun kahit papaano magkakapera din sila. So napakabuti ng pamilya ni Krishna, no? Lalo na yung papa niya. Kumbaga naawa talaga sila dito sa sitwasyon ng pamilyang ito kasi may iba kasi na alam nila na may pagkukunan sila ng pera, no? May nagsabi na bibigyan sila ng pera tapos may ipapatrabaho sila. May iba na ayaw nila na makatanggap ka din ng pera. Kumbaga ayaw nilang ipaalam sa iyo yung opportunity na yun na ayun, magbayad si mag-ano daw tayo. Ayaw, hindi nila sabihin sa iyo kasi ayaw nila na parang inggit ba, ayaw nila na magkapera ka din. Which is salungat itong itong pamilya ni Krishna, sinasama nila kung ano man yung kung saan sila magkakapera itong pamilya ng bata, no? Pati yung kuya sinasama ng papa ni Krishna. 14 years old na yung bata tapos grade 4 pa. Hindi pa masyadong late no? Ano ba yung grade 4, ano ba yung edad ngayon na sa 14 na edad ng bata, nasaan ba siya ngayon? Grade 6, grade 5 sa edad niyang 14, mga kalagad. Comment lang kayo kung sa edad ng bata na 14 years old, anong na siya ngayon? Anong grade na siya? Kung patuloy lang yung pag-aaral niya. Totoo, legit, kapag talaga magtatanim ka sa pinag-ulingan, sobrang taba talaga. Hindi ka mamumroblema kasi i-expect mo na sobrang taba, parang masasabi mo na lang na hindi normal yung taba no? Parang na siya, may abono na siya. Iba talaga mga kalagad kapag sa ulingan ka magtatanim, dating inuulingan. Kung kahit ano man yung itatanim mo, panigurado na sobrang taba niyan. Mas okay sana kung pwede naman yan, siguro wala ganong bato. May nakita, sa pagkakaalam ko lang, kapag nanguha sila ng lupa, nagdadala sila ng net bag na pwedeng lagyan ng lupa, tapos mag-anuhan nila, para din salain ba, na yung bato, may iwan, hindi masasama sa lupa na kunin mo. Pero dito diniretso na ni Krishna. So siguro dati man tong inuulingan, siguro wala gaanong malalaking bato, no, yung lupa na kinuha niya. Buti pa yung baboy nila ni Krishna may ginawa ng septic tank. Dito sa amin, grabe, kapitbahay namin ba, hindi man lang ginawa ng septic tank, ang ginawa lang yung anlagyan lang ng PVC na parang hindi gaanong mahaba, tapos yun yung daanan sa dumi ng baboy. Tapos doon sa dulo ng PVC na yun, wala kahit butas or hukay na pwedeng doon magtambak yung dumi ng baboy. Talagang malapad lang, doon lang yung mga dumi ng baboy, wala siyang wala, hindi ginawa ng septic tank kaya sobrang baho. Pero yun naman talaga yung standard daw na gawin o requirements. Pwede mo sabi nila pwede daw yung ireklamo pag hindi nila na-meet yung requirements na paggawa ng pag-alaga ng baboy, no? Kumbaga yung simpleng paggawa ng septic tank, tapos hindi nagawa ng septic tank, sobrang yung kapitbahay mo nagrereklamo na, so pwede daw yan itawag sa ano bang tawagan diyan. Basta pwede yan dito sa amin, ganun parang nag-ipon din ako ng lakas ng loob para tumawag para matigil ba. Pero kapitbahay lang kasi natin, maawa tayo, no? Hindi kasi ibang tao may pinagsamahan din like that. Pero sila mismo na gumawa niyan, hindi man lang nila naisip yung yung magiging reaksyon nyo na pabaya sila, walang septic tank. Pero ikaw, hindi mo makuha itawag sa kasi hindi ibang tao yung kapitbahay mo. Yung ganun, parang unfair ba? Buti pa sila si Krishna, may septic tank yung baboy nila. Kahit dito sila gumawa ng septic dito sa kanilang bundok, malayo sa
malayo sa mga bahay-bahay, pero gumawa talaga sila ng septic tank. Yun ang dapat talaga. Ang daming ads, basta video talaga ni Chris na, sobrang daming ads. Ano pala natin, pero tsaka na pagtapos, pwede ngayon na din, i-click pala natin itong like button. Kayo din mga kalagad, pag nanood kayo, huwag niyong kalimutan na mag-like button, kasi isa din yan sa nagpapalaki ng sahot, like generate ng earnings. So sana itong 50,000 views nanood sa video ni Chris na, kung nag-like lang sana ito lahat, mas maganda sana. Pero maraming wala pa sigurong alam dito. So ayun mga kalagad, no. So simula ngayon sa nakapanood itong video, huwag niyong kalimutan mag-like sa vlog ni Chris na, kasi malaking pansin nyo, lagi yung sinasabi ni Chris na, nila Sir Paul, sa mga vlogger na mag-like, mag-iwan ng like, kasi malaking tulong po yan sa kanila. Isa yan sa nagpapa-generate ng earnings na malaki. Dito sa pang ilang sako na nila to, yung ginawa ni Chris na diskarte, sa ilalim pinalagyan niya ng mga nalalang palanta na ng mga dahon, tapos sa kanya pinalagyan ng lupa na may uling. So yun, tama, nakita ko sa mga vlog ito na pailaliman ng mga pwedeng maging abono kapag nalanta yung tataniman mo. Maraming alam si Chris na mga kalagad, no, sa mga pagtatanim. Hindi na nakakagulat yan Pati pinsan ni Chris na maasahan din talaga, no, ng lalaking to, sinama niya kasi ayun nga, para may tumulong din sa kanya at para hindi daw ma-stress yung lola nila na nagbabantay nitong bata, kasi sa edad talaga, mga ganitong edad ng bata, lagi ka talagang magsasaway kasi kalakasan yan nila ng mga paglalaro, no, concern lang yung lola. So ayun nga, dinala ni Chris na nang sa ganon, kahit saglit lang mawala yung hindi ma-stress yung lola niya, matulungin pa yung bata. Hindi lang nanonood kay Chris na, talagang tumulong din siya sa man yung makaya niyang gawin. Grabe si Chris, no, lakas. Ayan, siya lang yung magbubuhat dyan. Ayun, no, sobrang lakas ni Chris na. Mabigat yan, lupa yan yung the time na nagtatanim si ate ng mga bulaklak, na gumawa din siya ng mga ganito, sako. Pero hindi yung sako ng simento, yung mga sako ng yung sako ng mga bigas. Tapos pinil lang para maging maliit. Ayun, ako yung pinakuha niya ng lupa doon sa ulingan. Naghanap kami ng mga naulingan doon, ako nagkuha. Tapos ayun, siya naghintay lang siya kung kailan ko matapos. Ako yung nagbubuhat kasi medyo mabigat talaga. Parang lang din yan balas, simento. Yung bata hindi alam yung gagawin niya. Mahihain kasi, sabi ni Chris na. Pero pag lagi yung sinasama ni Chris na, maging komportable din yan, no? Hindi naman bigla-bigla, pero din yan, paunti-unti na din yan, makakasabay ba? No, nagsasalita na, like that. Parang si Russell, no? Kung mag-side view. Nag-order si Chris na ng mais na purple daw. Ano bang kaibahan dyan sa mais na normal lang? Dami kasing variety ng mais Ano bang meron dyan sa mais na purple? Bakit yan yung pinili na i-order ni Chris na, mga kaalagad? Mas masarap pa siya kapag nilaga, yung ganon? Or mas malaki yung bunga? Or cute naman talaga, purple. Ayan, purple violet. Chris Pao yarn. Ganda ni Chris na, natural yung beauty niya ba. Hindi din ito mahilig mag-arte si Chris na, kaya yung ibang kaalagad natin concern na maglagay siya ng off-lotion sa sobrang daming lamok. Pero ayun nga, hindi pa rin naglagay ng off-lotion. Sunblock kapag pupunta siya sa bundok. Pero pansin ko, wala naman siyang ginamit na sunblock. Parang natural lang, parang hindi siya mahilig mag-apply sa mukha niya ba. Literal na dalagang probinsyana na nagpeng-peng yung mga niya, pisngi niya. Yun talaga. Dito sa amin, hindi gaanong bukid ito, pero kapag pumunta kami doon sa part ng bukid na talaga, grabe, doon mo makikita yung mga babae na sobrang ganda, guys. Yung sobrang dami ng pananim nila at yung sobrang puti nung nila, yung kutis ba. Na yun nga, tulad ni Chris na magpeng-peng yung pisngi. So ayun lang mga kaalagad, tapos ko na pong i-react on the spot ito ni Chris na, no. So expected na yan na sobrang daming knowledge or ni Chris na sa mga pagtanim-tanim dyan sa bukid. So subaybayan natin ito, yung pagbili niya, pagtanim-tanim niya, yung pagbunga, no, paglaki ng kanyang pananim, subaybayan natin. So yun lang mga kaalagad, maraming salamat. God bless po. Kapag may lakad kayo, magdala kayo ng payong, no, magbaon ng tubig kasi yung panahon natin ngayon loko-loko, sobrang init, tapos bigla na lang uulan. So malapit talaga sa sakit tayo ngayon. Ako nga hindi maganda yung pakiramdam ko. So ayun lang, subscribe YouTube channel at like itong video at maraming salamat po.